Mga kababayan, paano kung ang susunod na malaking tulong ng Japan sa Pilipinas ay hindi lamang mga barkong pandigma? Paano kung kasama rito ang pagtatayo ng maintenance hub para sa ating mga naval assets at isang strategic oil depot na makakatulong sa buong bansa sa panahon ng krisis? At paano kung ang mga pasilidad na ito ay hindi lamang para sa Pilipinas, kundi maaari ring gamitin ng Japanese vessels sa hinaharap? Kung mangyayari ito, malaking pagbabago ito sa security at defense landscape ng ating bansa. Ito rin ay magpapakita kung gaano nakalalim ang strategic partnership ng Pilipinas at Japan sa gitna ng tumitinding tensyon sa Indo-Pacific region. Kaya samahan ninyo kami habang ating himayin ang mga bagong development na maaaring magdala sa Pilipinas sa panibagong antas ng defense cooperation kasama ang Japan. Sa mga nakaraang taon, napansin natin ang mabilis na paglapit ng relasyon ng Pilipinas at Japan. Mula sa pagbibigay ng patrol vessel sa Philippine Coast Guard, hanggang sa mga defense equipment, military exercises, at mga kasunduan sa seguridad, kitang-kita na ang Japan ay isa sa pinakamahalagang strategic partners ng Pilipinas. Ngayon, mas lumalawak pa ang kooperasyong ito. Isa sa mga usaping pinag-uusapan ngayon ay ang posibleng paglipat ng mga Abukuma-class destroyer escort ng Japan patungo sa Philippine Navy. Bagamat wala pang opisyal na final transfer announcement para sa lahat ng detalye, maraming analysts ang naniniwalang malaki ang posibilidad na mangyari ito dahil bahagi ito ng mas malawak na layunin ng Japan na suportahan ang maritime defense capability ng Pilipinas. Ngunit hindi lang barko ang pinag-uusapan dito. Kapag nailipat ang mga Abukuma-class vessels sa Pilipinas, natural na kakailanganin ng maintenance facilities, repair capability, spare part support, technical training, at logistics infrastructure upang mapanatiling operational ang mga barkong ito. Dito pumapasok ang ideya ng isang Philippine-based maintenance yard o maintenance hub. Sa unang tingin, maaaring isipin ng ilan na simpleng repair facility lamang ito para sa Philippine Navy. Ngunit kapag tiningnan natin ang mas malaking strategic picture, makikita natin na mas malawak ang potensyal nito. Maraming defense observers ang nagsasabing posible at lohikal na ang maintenance hub na ito ay hindi lamang magsilbi sa Philippine Navy kundi maging sa mga barko ng Japan Maritime Self-Defense Force o JMSDF sa hinaharap. Bakit ito mahalaga? Una sa lahat, gusto ng Japan na magkaroon ng diversified logistics network sa Indo-Pacific region. Sa panahon ngayon, hindi sapat na umasa lamang sa mga domestic shipyard sa loob ng Japan lalo na kung magkakaroon ng malaking regional contingency. Kung magkakaroon ng tensyon sa Taiwan Strait o sa South China Sea, mahalagang mayroon silang mga kaibigang bansa na maaaring magsilbing logistics at maintenance support locations. At dito pumapasok ang Pilipinas. Ang lokasyon ng ating bansa ay napakahalaga sa strategic planning ng maraming bansa. Nasa gitna tayo ng mga pangunahing sea lanes ng rehiyon. Malapit tayo sa West Philippine Sea, South China Sea, Taiwan, at iba pang mahalagang maritime routes. Dahil dito, anumang maintenance facility na maitatayo sa Pilipinas ay maaaring magkaroon ng malaking strategic value. Sa katunayan, ilang ulat mula sa Japanese media ang nagsasabing ang posibleng paglipat ng mga Abukuma-class ships sa Pilipinas ay maaaring magbigay rin sa Japan ng karagdagang maintenance access sa rehiyon. Hindi ito nangangahulugan na magkakaroon ng eksklusibong Japanese naval base sa Pilipinas. Mahalagang linawin yan. Sa halip, ang konsepto ay interoperability. Ibig sabihin, ang mga pasilidad ay maaaring gamitin ng parehong bansa kapag kinakailangan sa ilalim ng umiiral na mga kasunduan at bilateral agreements. At dito pumapasok ang dalawang napakahalagang kasunduan. Una ay ang Reciprocal Access Agreement o RA. Ang RA ay nagbibigay ng legal framework upang maging mas madali ang pagbisita at operasyon ng military personnel ng dalawang bansa sa isa't isa para sa training, exercises, at iba pang cooperative activities. Pangalawa naman ay ang Acquisition and Cross-Servicing Agreement o ACSA. Sa ilalim nito, mas napapadali ang logistics support, supply exchanges, fuel support, transportation assistance, at iba pang operational requirements sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Kapag pinagsama ang dalawang kasunduang ito, nagiging mas praktikal ang posibilidad na ang mga Japanese vessels ay makagamit ng Philippine facilities para sa maintenance, repairs, replenishment,
o logistics support habang nagsasagawa ng operasyon sa rehiyon. Isa pang mahalagang factor ay ang patuloy na pag-unlad ng mga pasilidad sa Pilipinas. Ang Subic Bay, halimbawa, ay patuloy na nakakatanggap ng mga investment at redevelopment projects. Maraming foreign investors mula sa Estados Unidos, South Korea, at iba pang partner countries ang nagpapakita ng interes sa pagpapalawak ng shipbuilding at maintenance capabilities sa lugar. Kung magpapatuloy ang modernisasyong ito, maaaring maging isa ang Subic sa pinakamahalagang maritime support hub sa Southeast Asia. Bukod sa Subic, may mga pasilidad din sa Cavite at iba pang naval facilities na maaaring i-upgrade sa hinaharap. Sa madaling salita, unti-unting nabubuo ang ecosystem na kinakailangan para suportahan ang mas modernong fleet ng Philippine Navy. Kasabay nito, nagpapatuloy rin ang technical training programs ng Japan para sa mga Pilipinong personnel. Mula sa maintenance ng gas turbine engines hanggang sa advanced naval systems, maraming kaalaman at teknolohiya ang naibabahagi ng Japan sa ating mga tauhan. Dahil dito, mas nagiging posible ang joint maintenance activities at interoperability sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit hindi lamang sa usaping pandagat nakatuon ang bagong tulong ng Japan. May isa pang napakahalagang proyekto na maaaring magkaroon ng mas malawak na epekto sa pambansang seguridad ng Pilipinas. Ito ay ang Strategic Petroleum Reserve o Strategic Oil Depot Program. Noong mga nakaraang buwan, inanunsyo ng Japan ang suporta nito sa pagbuo ng kauna-unahang Structured Strategic Petroleum Reserve Program ng Pilipinas. Para sa maraming Pilipino, maaaring hindi agad malinaw kung bakit napakahalaga nito. Simple lang ang paliwanag, ang langis ang isa sa pinakamahalagang resources ng modernong ekonomiya. Kapag nagkaroon ng malaking disruption sa global oil supply, mabilis itong makaapekto sa presyo ng gasolina, diesel, transportasyon, kuryente, pagkain, at halos lahat ng sektor ng ekonomiya. Bilang isang bansang umaasa sa imported fuel, vulnerable ang Pilipinas sa mga international supply disruptions. Kapag nagkaroon ng digmaan sa Middle East, malawakang geopolitical crisis, o malaking sakuna sa pandaigdigang supply chain, maaari tayong makaranas ng kakulangan sa fuel. At dito nagiging mahalaga ang strategic oil reserves. Ang konsepto nito ay simple. Mag-iimbak ang bansa ng malaking reserve ng petroleum products na maaaring gamitin sa panahon ng emergency. Ito ang sistemang matagal nang ginagamit ng Japan at iba pang developed countries upang maprotektahan ang kanilang ekonomiya laban sa supply shocks. Sa ilalim ng bagong kooperasyon, magpapadala ang Japan ng mga technical experts upang tumulong sa feasibility studies at planning process. Tutulungan din nila ang Pilipinas sa pagdidisenyo ng mga bagong storage facilities at stockpiling systems. Posible ring magkaroon ng partisipasyon ang mga Japanese engineering firms, trading companies, at financial institutions sa proyekto. Isa sa mga maaaring maging mahalagang katuwang dito ay ang Japan Bank for International Cooperation o JBIC. Sa pamamagitan ng financing support at technical assistance, mas magiging madali para sa Pilipinas na maisakatuparan ang matagal ng minimithing Strategic Petroleum Reserve Program. Mahalagang tandaan na hiwalay ang oil depot project sa naval maintenance discussions. Ngunit kapag tiningnan natin ang kabuuang larawan, malinaw na magkaugnay pa rin ang kanilang strategic value. Ang isang bansa na may sapat na fuel reserves ay mas handa sa panahon ng krisis. Ang isang navy na may access sa maintenance facilities ay mas kayang panatilihin ang operasyon ng mga barko nito. Kapag pinagsama ang dalawang ito, tumataas ang national resilience ng bansa. Mas nagiging handa ang Pilipinas sa iba't ibang uri ng hamon, maging ito man ay economic crisis, natural disasters, o security challenges. Sa huli, makikita natin na ang lumalalim na relasyon ng Pilipinas at Japan ay hindi lamang tungkol sa military hardware. Hindi lamang ito tungkol sa mga barko, radar, o defense equipment. Mas malaki rito ang usapin ng long-term partnership, isang partnership na nakatuon sa logistics, energy security, maritime defense, infrastructure development, at regional stability. Ang maintenance hub para sa mga barkong pandigma at ang Strategic Oil Depot Program ay dalawang halimbawa lamang ng mas malawak na kooperasyong ito. Habang nagpapatuloy ang mga pag-uusap at feasibility studies, mahalagang bantayan ang mga susunod na opisyal na anunsyo mula sa mga ahensya ng Pilipinas at Japan. Kung magpapatuloy ang mga proyektong ito,
maaari nating masaksihan ng isa sa pinakamahalagang yugto ng defense at strategic cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. At para sa Pilipinas, ito ay maaaring maging malaking hakbang tungo sa mas matatag, mas handa, at mas resilient na kinabukasan. Mga kababayan, ano ang masasabi ninyo sa posibleng maintenance hub para sa mga barkong pandigma at sa planong strategic oil depot ng Pilipinas na suportado ng Japan? Sa tingin ninyo ba ay makakatulong ito sa pagpapalakas ng seguridad at enerhiya ng ating bansa? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section, at huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang balita at updates tungkol sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at mga mahalagang development sa Indo-Pacific region.